Ito ang isa sa pinaka-haunted na call center na puno ng sikreto. Sinusisa sa Senado ang scam hub umano. Huli sa akto, mahigit 30 Pinoy na nagtatrabaho sa isang scam hub. Yung floor area nila pero wala na lang cubicle. Naglabas sila ng 300,000. Gumagamit ng mga computer at kagamitan na umano'y ginagamit sa online scam. Ito yung ginagamit siguro nila pag nagtitake sila ng calls. Puno ng SIM card. Gagi na lang kutsilyo dito. Nabakas ng kamay. Madilim na nang marating ko ang lokasyon, kaya nagtanong agad ako sa namamahala dito kung ano ang kwentong bumabalot sa gusaling ito. Gano'n mo namatay dyan? Ha? Meron? Ay! Meron? Naraglag sa dito? Naglag ito? Security guard din. Bakit na naglag? Nag-robing siya ka. Akala niya meron pa yung conscience niya. Kaya pumasok na ako agad para makita anong meron sa loob. Nandito na ngayon tayo sa sinasabi nilang abandonadong call center kung saan meron daw pumanaw at na-aksidenteng nagbabantay o guard dito. Dinala ko na rin lahat ng gamit para di na tayo pabalik-balik sa labas. Kasi anong oras na rin dito? Alas 12 na. Dito matatagpuan ang elevator kung saan bumagsak ang guard na pinalitan ni Kuya. Sinarado na para wala nang maaksidente kagaya niya. Ito yung sinasabi nilang elevator kung saan na-aksidente daw yung guard. Dito naman sa likuran ko, meron pang hallway. Unahin muna natin tong left side. Check natin kung anong meron. Tara. Pagbukas ko ng pinto, ito ang tumambad sa akin. Oh my God. Empty na siya pero ang daming nagkalat na gamit. Meron pang naiwang figurine dun na elepante. Nagkalat yung mga drawer, guys. Medyo maingay pa dito kasi meron pang mga dumadaan kasi gilid to ng highway, guys. Sobrang lawak nito at naghalo na ang mga naiwang gamit sa basura. Naiwan din dito ang kanilang mga disket at ibang mga dokumento sa lapag. Nagsitanggalan na rin ang ibang parte ng kisame at basag na ang mga salamin ng kanilang bintana. Meron pang mga disenyo dito ng mga Christmas kasi meron pang mga parol dito, guys. Yung kisame nito, wala na rin, tanggal na rin. Kaya lumipat ako agad sa kabilang bahagi para tingnan ano pang meron dun. So ito yung hallway, parang ito yung backside. Tapos dito sa right side, empty na rin, guys. Wala na rin siyang laman pero may mga naiwang pang gamit dito. Yung mga lababo, trophy, mga award nila dati. Siguro sa sports fest nila to. Tay. Bigla akong may narinig na tunog pero hinayaan ko lang to at di lang pinansin. Pero maya-maya lang. Dito siya galing sa taas eh. So mamaya check natin. Pero dito, guys, pakita ko muna sa inyo kung anong meron dito. So hindi ko alam kung rinig dito, guys, kasi may dumadaan. Pero may mga naririnig akong, ayun o, yapak. 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 Tuloy pa rin ako kahit medyo kabado pero mas lalo akong kinilabutan dahil umulit pa ito. Hindi ko alam kung apak yun o dabog, pero nanggagaling dito sa taas. Dito pa lang tayo sa unang floor. Lala nito. Kaya pinuntahan ko agad ang likod na bahagi bago akyatin ang sunod na palapag kung saan nanggagaling ang tunog. At dito banda, natagpuan kong iba pang gamit nila. Dito pa yung mga ng electric pan, no? Nagkalat dito, guys. Tapos meron pa dito mga speakers. Dito siguro toilet area nila. Sira-sira na ang ibang parte nito at meron akong napansin sa mga cubicle. Pero dito, guys, meron akong napansin. Meron siyang mga bakas ng kamay. Yan o dito. Tapos puno na rin siya ng agyo. At paglipat sa kabila, bigla ko tong nakita. Gagi, meron kutsilyo, guys. Kutsilyo dito.
Putyang gala. Dito na ako kinabahan dahil baka hindi multo ang narinig ko kanina. Kaya binilisan ko na agad ang paglilibot. Ay gagi, ito yung ano. Ito yung mga ibang gamit nila guys. Control area ata to. Ito palang isa sa control area nila. May mga naiwan pang keyboard at uniforme ng gwardya. Pero dito guys, ang creepy kasi meron dito uniform ng guard. Tapos mga tsinelas. Hindi kaya ito yung quarters ng guard dati. Paakyat na sana ako sa taas nang bigla kong makita to. Merong ano, lighter. Sira na rin guys. Oh no, merong ano, parang karayom sa dulo. Dito ako mas lalong kinabahan dahil baka konektado ito sa nakita kong kutsilyo. Approaching tayo ng second floor. Sensya na kayo, dito ko lang harap kasi marami akong bit-bit guys. Second floor guys. Ibang-iba ang sitwasyon ng floor na to kaysa sa baba. Oh my god. Ano to? Gagi dito, ibang-iba guys. Merong dingding yung mga floor. Kanina sa baba, empty na siya. This time inuna kong tingnan ang gitnang bahagi. Kanina lock na sa baba. Oh, dito bukas. At dito sa unang pinto, merong mga SIM card na nakakalat at wala akong kaalam-alam na meron palang marka sa pinto nila. Oh my god, ano to? Pangit ng amoy. What the heck? Kakamadali ko, hindi ko na napansin to. Daming ano guys. Daming SIM card. Pero naiwan dito ang mga headset na dating ginagamit ng mga nagtatrabaho sa gusaling to. Pero bakit ang daming SIM card? Ayan oh, yung mga headset. So tama nga, call center nga to dati. Dito na ako nagtaka dahil sobrang daming SIM card ang nakakalat sa lapag nila. Ito yung ginagamit siguro nila pag nagtitake sila ng calls. Kaya dumiretso na ako sa may kanang bahagi at dito banda, mas marami pa palang gamit ang naiwan nila. So dito guys, merong pintuan dito sa likod. Ito siguro opisina nila dati. Pero dito ibang amoy. Parang amoy bulaklak. Unlike dun sa baba, iba yung amoy niya. Dito mas maraming SIM card ang aking nakita. Sobrang dami. Literal na sobrang dami. Ba't sila may ganyan? Nakatanggal na sa ano niya, sa parang lagayan niya. So meaning, nagamit na siya. Naiwan din dito ang kanilang mga lumang telepono at ibang dokumento. At dito sa kabilang kwarto, ito ang natagpuan ko. Oh my god. Gagi dito, ang dami din guys. Puno ng SIM card. Ayan oh. What the heck? Gagi kabundok guys. Dami naman ito. Isang buo to guys. Dito ibang brand naman ng SIM card ang naiwan. At mas marami ito sa mga nakita natin kanina. Sobrang dami niyan. SIM card lahat to guys. Yung iba nakaano pa. Nakatali pa siya guys. Sa likod nito matatagpuan ng isang maliit na floor area. At habang nag-iikot ako dito, bigla akong may narinig na tumunog. Lagayan to yung mga cubicle ng ano. Pag nagtitake ng calls. So dito siguro, baka ito yung mga tinatawag nilang ano. Uy. Ito po. Baka ito yung mga tinatawag nilang ano. Uy. Baka ito yung mga tinatawag nilang ano. Uy. Ito po. Tinawag ko pero wala akong narinig na sagot. Kumalaw yung metal dito. Kaya nagpatuloy lang ako sa paglilibot. Ito siguro yung TL area nila guys, yung mga team leader. Pero sobrang dami talaga SIM card. Turuin mo guys, ito yung reminder. No cell phones, no iPad sa floor. So meaning, bawal sila gumamit pero sobrang daming SIM na yung nandito. So ibig sabihin, call center nga ito. Uy. Biglang may tumunog sa kisame. Ito po. Hindi ako sigurado kung ano ito, kaya umalis na ako agad bago pa may mangyari sa akin dito. Grabe guys, karton-karton yung SIM card dito.
Tapos meron pa mga naiwang damit. Siguro ginagamit ng mga dating nagtatrabaho sa call center kasi meron pa mga jacket dito. Ito siguro yung accounting office nila. Ito pala ang accounting office nila at meron ditong kalendaryo kung kailan ito inabandona. Yung last niya is 2011. At meron akong natagpuang passbook na merong nakalagay na malaking halaga. Kano yan? 300,000? Bago natin libutin ang ibang parte guys, gusto ko i-share sa inyo kung saan kami kumukuha ng funds para mag-explore. Dahil hindi naman ganun kalaki ang kita sa pag-video, ang ginawa po namin is nag-invest kami sa isang trading app which is ang Pocket Broker. Isa itong trading platform kung saan pwede kang mag-trade ng stocks, crypto, and other currencies. Sobrang dali lang din gamitin, ilalagay mo lang yung email mo, ang iyong napiling password at pwede mong gamitin ang promo code ko na JCLN para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link dito sa baba. Madali lang din mag-deposit at mag-withdraw dito. I-click mo lang yung finance at makikita nyo dyan na meron na silang GCash, Maya, and other banks. At ngayon sa kanilang bagong interface, mas pinadali na itong gamitin para sa mga bagong traders at first-time users. Meron din ditong social at copy trading kung saan pwede mong kopyahin ang mga expert traders. At kung first time mo naman mag-trade, huwag ka mag-alala dahil meron silang $50,000 risk-free demo account na pwede mong gamitin na walang nilalabas na pera. Ang technique na ginagawa ko dito guys ay always buy low and sell high. Meron tayo dito 12,885. So antayin natin bumaba. Click natin yung green. Okay. And yun. So ngayon meron na tayong 14,725. Kaya pwede ka mag-register dito, gamitin mo lang ang promo code ko na JCLN para meron kang 100% bonus. Ilalagay ko ang link ng Pocket Broker dito sa baba. Ngayon tara, samahan niyo kung ikutin to. 2010, June 2010, naglabas sila ng 300,000. Habang tumitingin-tingin ako dito, bigla ko may narinig na tunog. 2010 pa siya guys. Sobrang kinakabahan na ako dito lalo't mag-isa lang ako at hindi mawala sa isip ko ang nakita ko kaninang kutsilyo. Ito po. Okay, tara na guys. Kaya lumipat ako agad sa kabilang opisina at dito banda, mas malawak at mas maraming gamit pa ang natira. Ibang opisina naman ata to. Magkaiba dun sa kabila guys. Hindi lang pala isang call center ang nandito, meron ding opisina ng ibang kumpanya. So dito guys, meron pang naiwang mga karton. Siguro ito yung pinamimigay nila pag Christmas. So dito meron pang mga tape, VHS. Sobrang tagal na nga nito. Sobrang lawak din ito at meron akong hindi inaasahang matagpuan. Grabe, sobrang lawak nito guys. Parang maliligaw ata ako dito. Tapos dito, meron. Tapos doon, meron din. Pero dito, yung may gamit. Check natin, tara. Oh my God. Nagkalat din ang mga gamit sa silid na to. Iba't ibang klase ng papel at mga ilaw na hindi pa nagagamit. At sa likod banda, natagpuan ko ang lagayan ng mga parangal nila. Dito siguro tinatago yung mga award nila guys. Sobrang dami Tapos sobrang lawak ng mga shelf. Grabe to. Palabas na sana ako nang biglang mangyari to. So check na natin sa third floor. Tingnan natin. Biglang may kumalabog galing sa labas at mas lalo kong kinilabutan nang tiningnan ko ang oras. Ito po. So time check oras ngayon guys. Shucks. Mag-aalas 3 na. So approaching na pala tayo sa Devil's Hour. Hindi ko alam kung coincidence lang to, pero pagdating ko sa gitna, What the heck? Guys, nalanan tayo ng balahibo ko. May nakalagay. wala akong kaalam-alam na nasa likod ko na pala kanina to, kaya sinubukan ko agad mag-EMF. Meron itong nasasagap at nang nilagay ko sa pintuan. Meron ba akong kasama dito? Putyang gala. Ikaw ba yung naninirahan dito sa building na to? Tumutugma ang timing ng sagot sa mga tanong, kaya kinuha ko na agad at dumiretso na sa taas. Meron nga dito. So, explorein muna natin yung taas. Mabilisan lang. Tapos, try na natin mag-investigate. Kung appreciate yung mga ginagawa natin dito, please do subscribe
para marami pa tayong lugar na mapuntahan gaya nito. Dito sa third floor may nakita akong mapa at kalendaryo ng mga Chino. Tingnan lang natin ng mabilisan kung anong meron dito. Ito guys, meron dito malaking mapa guys. Mga Chinese calendar to. Iba na yung year niya. Tapos meron ng mga zodiac sign. Iche-check ko sana ang CR nila pero bigla na lang. Dito guys. Putang ina. What the heck? Kagi. Akala ko may nakahiga sa kama kaya bumaba na ako agad para mag-imbestiga. Magsisimula pa lang ako, ito agad ang nangyari. Biglang tumunog ang spirit box kahit hindi pa ako nag-umpisa. Kagi, bigla siya nag-on guys. Shucks. Bato. Kaya nagsimula na agad ako magtanong. Pero maya-maya lang, Oh my god. merong nasasagap ang REM pad Guys, at hindi na ito di pinapatigil. pa ako nagsastart guys. Ga-alarm na siya. Ibig sabihin, malapit lang siya sa akin. Lalayo ako guys ha. At kahit malayo na ako, tumutunog pa rin ito. What the heck? Sinubukan kong i-reset, baka naglolo ko lang ito, pero meron Okay. pa rin itong nasasagap. Okay guys. So kung meron akong What the heck? Di na to maganda guys. Yung kitang-kita nyo guys ha. Wala akong hawak or anything. Kaya para makasigurado, sinubukan kong tanungin kung kaya niyang patunugin ang ibang gamit ko. At maya-maya lang, Okay, alam ko na nandito ka. So try mo pa tunugin yung ibang gamit kung ikaw talaga What the heck? dito na ako kinutuban na parang hindi elemento o espiritu ang makakausap ko. So off ko muna to ha. What the heck? Pwede mo munang patigilin yung dead bell? Okay, bibilang ako ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pinatunog nito pagkatapos ko magbilang at sa sumunod na mga tanong ay mas lalo akong kinilabutan. Okay, pwede ko ba malaman kung espiritu ka o elemento? Kung elemento, patunugin mo yung bell ng 2 beses. Kung espiritu, 1. Oh my God. Guys, parang tama nga yung hinala ko. Sumagot ito gamit ang tatsulok at nang tinanong ko kung may kaugnayan siya sa mga numero, ito ang nangyari. Elemento ngayon nandito. So ikaw ba yung sinasabi nila o nagre-representa sa mga numero na nasa pintuan? Ito yung manala guys kasi parang sumasakit yung likod ko. Dito nakaramdam ako ng pangangalay sa likod at maya-maya lang, Puchang gala. Yes. Sumining siya yung... at bigla ko may narinig ng mga yapak galing sa opisina. Shit, di maganda to ah. Nag-iisa ka bang elemento dito? No. Marami kayo dito, ikaw lang mag-isa. Oh my God. Tugma ang sagot nito at nang tinanong ko kung sila ang may gawa ng pagkalaglag ng gwardya, Kayo bang dahilan bakit nahulog ang guard dito? What the heck? Uy. unti-unting papalapit ang tunog sa akin at nang kinumpirma ko kung sila din ito, Kayo bang gumawa ng tunog na yon? Ulitin ko, kayo ba yung gumawa ng tunog na yon? kaya tinanong ko agad kung pwede silang kausapin sa spirit box. Okay, pwede ba kitang makausap sa spirit box? Para mas klaro.
Kaya nagsimula agad ako mag-spirit box at nakakakilabot ang mga nakuha kong sagot. Anong pangalan mo? Ha? Tanas? Tama ba narinig ko? Tanas? Shit. Yes? Kayo bang may gawa ng pagkahulog ng guard dito? Yes? Oh my God. Bakit nyo hinulog at kinuha ang guard dito? Drugs? Mas lalo akong kinilabutan dahil parang konektado ito sa lighter na nakita ko. Kaya siguro may lighter dun. Yes! What the heck? Kinumpirma niya ito sa Tatsulok kaya para makasigurado sa kausap ko dito, tinanong ko kung kaya niyang sabihin ang pangalan ko. Guys, tanong natin kung masasabi niya yung pangalan ko. Kasi pag nasabi niya, ibig sabihin, iba na yung kausap natin dito. Pwede mo bang sabihin ano ang pangalan ko? Sinabi niya ito ng hindi lang isa kundi 3 beses. Ulitin ko, tama ba ang narinig ko? Sabihin mo ulit ang pangalan ko. Pwede mo bang sabihin kung sino ako? What the heck? So ikaw ba naninirahan sa lugar na to? Yes. Gusto mo na ba akong umalis dito? Shit guys, alis. Kaya agad kong tinapos ang pag-iimbestiga at dali-daling umalis bago pa may mangyari sa akin dito.